Isang pinagparang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 5, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series na nilalakay natin, is muli muna nating balikan yung naging series natin last week para makasunod o may idea yung mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, gusto ko muna humingi rin ng pamanhin kung ganito ako magsalita dahil ako ay kakabunot lang ngayon, kakauwi ko lang kakabunot. So, yung series na talakay namin last week ay The Power of Forgiveness. So, alam naman natin na ang forgiveness is mahirap ibigay kung lalo na kung tayo ay ginawa ng masama ng sobra-sobra sa atin, nakasakit sa atin, nakatalima sa atin, yung may hinakit tayo. Pero tinuro ng Diyos na ang pagpapatawad ay dapat binibigay natin. Dahil yung mga tao is sobrang makasalanan, pero ang Diyos patuloy na pinatawad lang tayo kahit sa sobrang kasalanan natin. So, kailangan natin magpatawad na sa lagi-lagi. So, ayun, yung series na talakay natin yung araw ay Teach Us to Number Our Days. So, tayong mga tao ay tinuruan ng Diyos na bilangin yung mga araw natin dahil ang araw natin is sagit lang yan. Parang miss nga lang iba, sabi na natin, laki natin nakaraan na para lang yung singaw as wala agad, may kilang buhay. Kailangan yung mga natitirang araw natin sa mundong ito is gawin na natin tama. Gawin natin yung ano nga ba yung God's will, kung ano nga ba yung mission natin na binigay ng Panginoon, is gawin natin yung tama para hindi masayang. Kasi yung ikli ng buhay natin sa mundo is kapag meron tayong Diyos sa buhay natin at kinikilala at tama yung mga ginagawa natin, is darating siya at susundin tayo. Kasama niya na tayo doon sa heaven, sa buhay na walang hanggan, na mas mahaba pa doon sa buhay at yun na, walang sakit, walang kahit anong problema. So ayun, yung Bible verse na try natin yung araw ay 1 Corinthians chapter 50 verse 58. So ang sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let not move you. Always give yourself fully the work of the Lord, because you know that your labor is the Lord is not in vain. So, Tagalog, kaya nga mga minahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil ang alam ninyong hindi masayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So, ngayon, gaya ng explanation ko na may kilang buhay, kailangan magsumikap tayo paglingkuran natin ang Diyos sa lagi. Dahil kala natin mahirap, pero meron yung gift na bibigay sa atin. So, para lumaki ating talakayin, tayo lumako sa ating katuruan. Ang una sa ating katuruan, the resurrection is foundational to our faith. So, yung resurrection, yun yung parang foundation or kailangan nagpapatatag yun sa pananampalataya sa Diyos. Kailangan yung pagbabago natin, na selection na tayo ng Diyos, is tumatatag lalo yung pananampalataya natin sa Kanya. Number 2, the resurrection inspired us to give ourselves full work of the Lord. So ngayon pagbabago, yung binago tayo ng Diyos, binago yung mundo natin, is ayun yung parang na-inspire tayo na basta lalo pa natin na gawin kung ano nga ba yung kagustuhan ng Diyos. Ano nga ba dapat yung mission natin, is matatagumpayan natin to. Thus, the resurrection is the reason our service in faith in vain. So, yan nga doon sa resurrection, sa binago na yung Diyos or binigay sa atin, is na nampalataya sa Diyos. Nandun nga tayo, diba? Tayo nga nag-Bible, nag-devotion nga tayo, diba? Ayun yung parang ebidensya or dahilan. So, ayun lang po para sa araw na to. Naway meron tayo natutunan at nalaman sa ating devotion. So, ayun lang po. Maraming salamat sa panood. God bless.